Mahigit isang linggo na lang, pasukan na pero patuloy pa rin ang training ng mga guro para sa bagong curriculum sa ilalim ng K-12 program ng Department of Education. Kasama rito ang pagtuturo ng Math at Science sa wikang Filipino mula Kinder hanggang Grade 3. Balitang hatid ni Cara David. Karamihan sa mga estudyante sa Pilipinas sa math at science nahihirapan. Katunayan sa Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS noong 2003, nangulelat ang Pilipinas sa 38 na bansa pagdating sa math. 34 ang ating ranking. Sa science, number 43 tayo sa 46 na bansang sinuri. Sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School, halos kalahati ng kanilang grade 7 students bumagsak sa math at science kaya kailangan mag-remedial lessons. Ang dahilan, sa wikang Ingles daw kasi itinuturo ang asignatura. Itong mga bumagsak naming mga mag-aaral na ini-interview ko muna bago sila ma-enroll, tinatanong ko kung bakit mababa, ang karamihan sa sinasabi ay hindi po namin naiintindihan. Bakit anak hindi naintindihan? Kasi po Ingles. Nitong taon, sinubukan nilang ituro ang science at math sa dalawang wika. Ingles ang leksyon pero Filipino ang eksplanasyon. Ang resulta, nanalo at nagtop sa ilang math competitions ang kanilang eskwelahan. Ang pagtuturo gamit ang mother tongue o nakagis ng wika ang isa sa mga layunin ng K-12 program ng Department of Education o DepEd. Sa ilalim ng programa mula Kinder hanggang Grade 3, ituturo ang math at science sa sariling wika. Pagdating ng grade 4 hanggang high school, sa Ingles na ito ituturo pero maaari pa rin gumamit ng Filipino sa pagpapaliwanag. Mas mahirap kasing maintindihan ang isang konsepto kung ang wikang ginagamit pang turo ay di mo rin lubusang naiintindihan. Pag sumukat ka, dapat mas malaki, mas maliit. Pag nag-compare ka. Kasi kapag less, greater than and less than, so iniaral mo na yung concept ng larger and smaller, inaaral mo pa yung vocabulary. Correct. Samantalang kung gamitin mo na lang yung wika ng bata, ang focus mo yung concept, hindi yung language. Ang ibang science at math terms di naman daw kailangang isalin pa sa Filipino. Gagamitin kung ano man ang mas naiintindihan ng bata. Magiging mas hands-on na rin ang pagtuturo, gagamit daw ng iba't ibang teknolohiya, visual aids at demonstration. You start from where the child is, di ba? And therefore, you use that language the child is good at, di ba? Kung saan siya magaling para matuto ng mga subject matter at content. Kasi nagiging malaya ang isip kapag hindi mo na iniisip kung paano i-translate yun, di ba, sa ibang wika. Sa ngayon, patuloy ang training ng mga guro sa bagong curriculum ng K-12. Pero sa huling suma, nasa bata at magulang pa rin ang susi para magtagumpay ang programa. Kahit anong haba ng pag-aaral ng bata, na hindi naman, kung hindi siya interesado, hindi siya focus, at hindi supportive ang pamilya, hindi rin. Cara David, GMA News.